Last time yung Redmi Note 14 Pro Plus 5G, this time yung Redmi Note 14 Pro 5G. Tara, try natin to. So ayun na nga, if sakaling medyo over sa budget ninyo ang Redmi Note 14 Pro Plus 5G, you might want to consider yung kanyang mas affordable na kapatid, which is the Redmi Note 14 Pro 5G. Meron tayong mga slight differences dito sa phone na to, pero if sakaling hindi yung deal breaker sa inyo, feeling ko magiging magandang deal para sa inyo ang Redmi Note 14 Pro. Syempre, pag-usapan natin kung bakit, ano yung mga pros at cons ng phone na to, yung presyo niya, yung difference niya sa kanyang predecessor, yung difference niya sa kanyang Pro Plus version, at syempre, bago tayo magsimula, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below at i-hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga videos. Sakaling makatulong sa inyo, i-like at i-share nyo na rin. As always, simulan muna natin by unboxing the Redmi Note 14 Pro 5G. Medyo baka feeling ko nalilito-lito ako, pero pag-uusapan talaga natin yung Pro ha, hindi yung Pro Plus. Baka mamaya banggit ko yung Plus eh. Anyway, dito tayo sa Pro 5G. Looking at the box of this phone, makita nyo, very similar naman siya with other Redmi devices. Nandyan yung render ng inyong phone sa isang white na box. Pag tinanggal nyo yung cover, makikita nyo yung kanyang compartment with the documents, the SIM ejector tool, yung opaque na jelly case for this phone. Again, hindi ako fan ng mga opaque na jelly case kasi hindi nakikita yung ganda ng phone. And then, underneath ang inyong Redmi Note 14 Pro 5G na unit covered in protective plastic kung saan nandyan yung kanyang highlights at saka ang kanyang charging cable, and then finally, ang 45-watt charger ng phone na to. Ngayon, upon unboxing your unit, makikita nyo na ang Redmi Note 14 Pro 5G. At pagdating sa design ng phone nito, makikita nyo naman na medyo kakaiba talaga yung design niya compared to last year. Kung saan, ayun nga, pagdating sa mga Redmi Note 14 series phones, meron na tayong square or parang curved square dito na camera setup sa gitna. Iba na yung kanyang form factor, iba na yung kanyang design, iba na yung layout niya. At na-appreciate ko yung mga ganito when it comes to phones na nire-revamp nila yung designs nila every now and then. Hindi yung recycled talaga. Looking at the design of this phone, sa backside niya, gumagamit siya ng matte finish, and close up, makita nyo na parang kumikinang siya na may pagka-glittery finish din ang phone na to. Available siya in 3 different colors. Yung meron tayo dito is green, meron ding purple at black. And then for the colors green and purple, makita nyo na parang meron siyang checkered na pattern. And thinking about this, feeling ko talagang ginamit nila yung ganitong design from last year's Redmi Note 13 Pro 5G, kung saan may pa square-square din yung kanilang camera setup. However, this time yung buong back design na. Personally, hindi ito yung cup of tea ko pagdating sa design ng phone. Pero kayo, nagandahan pa kayo sa design ng Redmi Note 14 Pro 5G? Let me know sa comments below. If katulad kayo na ako, medyo basic lang kasi talaga, mas pipiliin ko yung black na hindi ganun ka-head turner at hindi ganun ka-flashy, and wala din yung ganitong checker design. Plain black lang talaga siya. Form factor wise naman ng phone na to, slightly bigger siya compared to last year, slightly heavier than ang Redmi Note 14 Pro 5G, and yung main difference niya talaga, gumagamit na siya ng curved back at saka curved front display. So kung mas na-appreciate nyo yung ganito, na curved yung front at saka back ng inyong phone, kung mas handy yun para sa inyo, definitely magugustuhan nyo ang Redmi Note 14 Pro 5G. Same with the Redmi Note 14 Pro Plus 5G, naka-IP68 na ang Redmi Note 14 Pro 5G. So syempre mas matibay yung kanyang water at saka dust resistance. Mas panatag tayo na ipangharabas ang phone na to. Dagdag pa ng kanyang Gorilla Glass Victus 2. So meron din siyang certain drop resistance at saka scratch resistance na usually makikita natin sa mga mas premium or even sa mga flagship models. For the backside, however, gumagamit lang siya ng plastic material. And for the sides of this phone, ang alam ko gumagamit ng aluminum ang Redmi Note 14 Pro 5G. Let me know sa comments kung mali ba ako. Correct me if I'm wrong, di lang ako ganun ka-sure about it. Pero nandito sa kanyang right side, ang kanyang lock button, ang kanyang volume buttons, nasa taas sa kanyang speaker grills, sa bottom part, another set of speaker grills, tapos ang kanyang USB Type-C port, and finally, ang SIM card tray. For this phone, dual SIM ang Redmi Note 14 Pro 5G, and eSIM compatible na din siya. However, if i-activate nyo yung eSIM, masasacrifice yung isang slot para sa inyong physical SIM. Other things to note about the Redmi Note 14 Pro, wala na siyang headphone jack na medyo normal naman for phones at this price. And also, under-screen fingerprint sensor na rin siya kapag i-unlock nyo. Syempre, may face unlock na din ang phone na to. Depende na lang kung ano yung mas nag-work para sa inyo. For the display of this phone, very similar siya sa kanyang predecessor. Gumagamit pa rin ng same size ng screen, same Crystal AMOLED display pa rin, at same 120Hz display. Yung ating improvement lang for this year, meron na tayong brighter na screen that reaches 3000 nits of peak brightness.
For the speakers naman of this phone, stereo speakers na yan, and meron siyang Dolby Atmos para mas lalong immersive pa ang ating viewing or listening experience sa Redmi Note 14 Pro 5G. Upon testing, masasabi ko namang may enough volume tayo na nakukuha. Hindi siya yung pinakamalakas na phone at this price point, pero clear enough naman to at maganda ang kanyang sound quality. Something to be expected naman to for Xiaomi phones, especially sa ganitong price. If sakali naman na plano nyo gamitin ng Redmi Note 14 Pro 5G, meron na siyang 5,110 mAh battery capacity, slightly bigger than its predecessor. Kasi 5,100 yun last year eh. At least meron kang 10 mAh increase. So, syempre, tinest natin yan kung nag-improve ba. At masabi kong medyo same lang. Actually, parang above average o slightly above average lang ang kanyang battery performance. If ever naman na malobat ang inyong phone, bumaba ang kanyang charging speed ng 45 watts na lang compared to last year's 67 watt. Syempre, tinest natin yan. At for me, impressive pa rin naman yung kanyang charging speed. Inabot tayo ng 1 hour to fully charge the Redmi Note 14 Pro 5G. And considering yung other phones available at this price, okay naman yung kanyang charging speed. Di siya kasing bilis pero hindi naman talaga siya ganun kabagal. For me, hindi deal breaker na bumaba yung kanyang charging speed. Hindi available ang wireless charging on this phone pero available naman yung PD charging, so magiging compatible siya with other chargers na may PD charging as well. Camera-wise naman, meron siyang 200 megapixel main camera, an 8 megapixel ultra-wide camera, tapos a 2 megapixel macro camera. For the front-facing camera naman, meron tayong mas mataas na 20 megapixel camera. And if sakaling familiar kayo sa Redmi Note 13 series, medyo magkamukha lang yung kanilang camera specs. Actually, ito talaga ata yung camera setup nila from last year. Pero kamusta naman ba yung mga outputs na nakukuha natin on this phone? Syempre, tinest natin yan at ito ang mga nakuha natin. For the main camera naman at this point, especially for phones at this price, masabi kong no questions asked na maganda yung quality ng kanyang camera. Nagva-vary sila pagdating sa color output, and for the Redmi Note 14 Pro 5G, mas darker lang yung mga nakuha nating photos, medyo mas contrasty lang, pero yung detail at yung sharpness nandyan pa rin. Masabi kong meron din tayong magandang dynamic range na nakukuha, kahit hindi talaga ganun kaganda yung light source natin, nakakapag-compensate naman ng maayos ang Redmi Note 14 Pro 5G. Parang given lang talaga na mataas yung contrast, and for me, mas nag-improve yung sa Pro Plus versus dito sa kanyang Pro version. Kasi kung makikita nyo, even sa kanyang ultra-wide lens, we are experiencing the same concern. Personally sa akin, hindi malaking bagay yung ganito. Madali mo naman siyang ma-adjust when taking photos. Itataas mo lang ng konti yung brightness when you're taking pictures at magbabago na yung results ng iyong photos. However, yung raw pictures o yung default settings talaga natin, medyo mataas ang kanyang contrast. Makikita pa rin natin to sa mga kanyang zoom photos, pero nag-iiba din yung results lalo na kung sobrang abundant talaga ng lighting, especially kung natural light ang pinag-uusapan. In low light naman, meron siyang good enough performance na, especially kung main camera yung ginagamit natin, hindi naman gaano ma-compromise yung kanyang quality, so hindi natin kailangan gamitin lagi ang kanyang night mode. Ang maganda pa sa Redmi Note 14 Pro 5G, meron siyang automatic night mode, so kapag na-sense niya na medyo madilim-dilim yung ating surroundings, gagamitin niya na kagad yung night mode to compensate para sa lighting at sa quality ng inyong mga photos. O diba? Mas less yung stress at hassle natin when using our camera. For the selfies naman, makikita natin na not as well translated ang kanyang quality, given na kahit tumaas yung kanyang megapixel count, bumaba yung kanyang sensor size. Makikita natin na minsan may pagka-soft yung ating mga photos and hindi ganun kaganda yung quality, tapos medyo mas mataas din yung contrast. So for me, hindi siya ganun ka-flattering or ka-blooming, lalo na kung hindi perfect yung lighting situation. In better lighting, mas maganda yung output na mabibigay sa inyo ng Redmi Note 14 Pro 5G. So make sure lang na ayun, nasa magandang lighting setup kayo o kaya magandaming natural light whenever taking photos with this phone. Lastly, for the videos naman, meron tayong enough stabilization na nakukuha. Maganda enough yung quality, yes, pero nothing groundbreaking for the Redmi Note 14 Pro 5G. Para sa akin, for the camera performance overall, to be expected to for phones at this price, hindi naman siya yung talagang lacking or lagging behind other or especially competitors, pero hindi rin naman siya yung tipong nangunguna pagdating sa mga phone at this price.
Ngayon, doon naman tayo sa kanyang chipset. And with chipset performance, gumagamit na ng MediaTek 7300 Ultra ang phone na to. And syempre, upon testing, ito yung mga results na nakuha natin from benchmarks. May kita nyo na hindi ganun kataas ang improvement niya compared to last year. Parang mga around 10 to 15% na bump in performance na, to be honest, medyo nagiging normal na talaga yun nowadays given na ang lalakas at ang bibilis na talaga ng mga phone natin at na-maximize naman niya yung most mga apps na ginagamit natin. Syempre, nag-game din tayo on this phone at nakakuha naman tayo ng matataas na settings. Even in Mobile Legends, very high pa rin yung mga settings na nakuha natin at wala naman tayong mga na-encounter issues. Very smooth pa rin naman. Yung lagging medyo kasalanan ata ng internet namin. StreamTech, ano ba? Pakiayos naman. Pero ayun, anyway, wala naman kayong pakialam sa buhay ko at internet dito sa bahay. Pagdating na lang dito sa kanyang performance, masabi kong meron naman tayong enough performance para makomplete ang inyong mga tasks at ma-enjoy ang inyong mga games. Even for Genshin Impact, ma-enjoy nyo pa rin yan dito sa Redmi Note 14 Pro 5G. Mataas ang kanyang performance para sa kanyang price point kahit na hindi talaga ganun kalaki ang kanyang upgrade. Finally, in addition to this, syempre, meron na ding AI features ang inyong Redmi Note 14 Pro 5G. Meron siyang Google Gemini na nandyan yung mga features na hinahanap natin katulad ng Circle to Search, Summarize, and also yung ating mga AI photo editing tools tulad ng AI Eraser na for me, meron namang okay na output. Medyo give and take. Meron talagang trial and error para makuha yung malinis na edit pero achievable pa rin naman. At sa lahat ng mga features and upgrades na to, kamusta nga ba ang Redmi Note 14 Pro 5G? Starting at 17,999 pesos para sa kanyang 12GB version with 256GB of internal storage at meron pa tayong mas mataas na 19,999 pesos para naman sa kanyang 12GB version with 512GB storage, masasabi kong nagtaas slightly ng presyo ang Redmi Note 14 Pro 5G. Last year kasi, yung same na memory option mas cheaper by 1,000 pesos. Sa ganitong price bump, meron ba tayong enough na upgrades na nakuha with the Redmi Note 14 Pro 5G? So looking back sa mga nabanggit natin kanina, most of the features and upgrades na nadagdag sa Redmi Note 14 Pro 5G mostly yung mga physical features ng phone na to. Not really about yung kanyang performance. Usually kasi pag sa phone, habol natin yung camera at saka chipset performance. Pero ayun nga, pagdating sa camera, meron lang tayong very slight change compared to last year. And then pagdating sa kanyang gaming performance naman, meron din tayong slight upgrade. Yung kanyang mga upgrade ay yung kanyang curved back at saka curved front display. Meron na siyang Dolby Atmos this year. Naka IP68 rating na siya. Naka Gorilla Glass Victus 2 pa siya. So more on yung durability ng phone na to, yung longevity niya at saka yung kanyang mas panibagong design. For the 1,000 peso price bump, masabi kong mas komportable sana ako kung hindi nagtaas ng presyo ang Xiaomi for this phone. Given na performance-wise talaga, hindi ganun kalaki yung mga performance na nabigay niya sa atin. Pero ang tindi nga naman kasi talaga ng mga design changes na ginawa nila on this phone, medyo conflicted ako kung worth ba yun ng 1,000 pesos. Para sa akin, kung hawin mo talaga, performance boost lagi, yung mga increasing numbers and benchmarks, baka mapaisip ka ng konti sa Redmi Note 14 Pro 5G. That doesn't mean na hindi maganda ang phone na to. Kasi even na 2025, maganda yung performance niya, camera performance niya, tapos meron pa tayong mga karagdagang feature para mas mapaganda ang experience natin with this phone. Yun nga lang, kung very data-driven ka talaga when looking for a phone, baka mapaisip ka. Pero kung ang habol mo yung mas bagong design, mas fresh look, mas fresh take, at kung nagustuhan mo ang design ng Redmi Note 14 Pro 5G, plus yung kanyang mga kaakibat na mas bago at mas pinatibay na features on this phone, at mas improved na audio, video about this phone, for sure, ma-appreciate mo ang Redmi Note 14 Pro 5G. Anyway, yun na ang masasabi ko about this phone. Nakita nyo naman ang ating mga data. Ano ba masasabi nyo about the Redmi Note 14 Pro 5G? Lagay nyo sa comments below. Ako, na-enjoy ko yung mga design changes na ginawa nila about this phone. Sana lang yung presyo, well, may discount naman kung sakaling naabutan mo yung early bird. At saka, usually kapag online, meron sila mga discount kapag mga may sale. So, make sure na lang na makuha nyo siya para masulit nyo makuha ang phone na to. Yun na masasabi ko about the Redmi Note 14 Pro 5G. Sana nakatulong sa inyo ang video na to. At kung sakaling nakatulong man, mag-subscribe naman kayo by clicking the subscribe button below. Tapos i-hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa masusunod na videos. Again, ako si Alvin, ang new tech guy. See you next time. Ingat!
Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.